umaawit si Martina ng biglang, "Nako Martina, maghunos dili ka anak. Huwag kang kakanta sa harap ng kalan." Agad na napalingon si Martina sa sumaway sa kanyang si Manang Tessie, ang matagalan nilang cook sa restaurant. Ibinaba niya sa kawaling pinaglulutuan niya ng kalderetang baka. Ang sandok na kanina ay kinukumpas-kumpas pa niya. Tumaas ang kanyang kilay. Isa na naman ba iyon sa mga bagong ipinagbabawal ng tita Lolita niya na gawin ng mga nasa kusina? Bawal na rin kumanta. Sobrang istrikto kasi talaga iyon. Kahit siya mismo ay hindi nito pinapayagan na hindi magsuot ang net sa buhok. Sa bagay, para din naman sa kapakanan ng negosyo nila ang mga pinapatupad dito mga regulasyon. Pero ang pagkanta, ano ang connect? Inaalo na nga lamang niya ang kanyang sarili. Pinagbabawalan pa siya. Bakit na naman Manang? Kunot noon niyang tanong. Alam niyang hindi naman kagandahan ang kanyang boses. Pero nakagawian na lang kasi niya iyon. Kadalasan ay ginagawa niya iyon para mabawasan ang kanyang inip sa paghihintay ng pagkulo ng sinaing o paglambot ng karne. Ngunit ngayon, pakanta-kanta siya upang kahit paano ay aluwin ang sarili. Sa kasamaang palad kasi, nawalan siya ng trabaho. Huling araw na ng pasok na nung Biyernes. Binili ng isang mas malaking kumpanya ang pinapasukan niya bilang admin assistant na isang food and beverage company. Okay na sana ang kanyang sahod doon. Subalit tatanggal lahat. Ang katulad niyang redundant ang trabaho. Siyempre pa, sa counterpart niya sa bumiling kumpanya na punta, ang pwestong dati niyang hawak. But yes, she will definitely survive. Di siya mababalo kahit araw-araw siya maghiwa ng karne at magbalat ng sibuyas. Masasaan ba? Makakahanap ulit siya ng trabaho. Pero sa ngayon, habang tambay siya, kailangan muna niyang tumulong sa restaurant na pinamamahalaan na madrastan niya si Tita Lolita. Makakapag-asawa ka ng matanda. Anima ng Tessie. Lumabi siya. Sus, pamahiin na naman. Aniya. Paano siya magkakaasawa ng matanda? Eh wala naman siyang boyfriend na matanda. Ang totoo, sa edad niyang 25, ay hindi pa siya nagkaka-boyfriend. Masyado kasing stricto doon ang kanyang daddy, kaya hindi niya pinapansin ang mga nagpapalipad hangin sa kanya. Nang mamatay ang kanyang daddy, 3 taon na ang nakakaraan. Hindi na rin niya napagtuunan ang pakikipagrelasyon dahil napakalaking responsibilidad ang naiatang sa kanyang balikat. Lahat ng oras at atensyon niya ay kanyang ibinuhos sa paghahanap buhay, sa pagkaalaala sa ama, para may dumagan sa kanyang dibdib. Napakarami nitong naiwang utang dahil narulong ito sa sabong. Halos lahat ng kanyang sinuweldo ay napunta sa pagbabayad ng interest ng mga nautang nito. Araw-araw ay may pumupuntang naniningil sa restaurant nila sa sabungan. Paano hindi? Doon din kasi tumatambay ang mga pinagkakautangan ng kanyang ama na halos lahat ay mga sabongero rin. Gustuhin man niyang isumpa ang sabong dahil yun ang dahilan kung bakit nakanda leche-leche ang buhay nila. Hindi niya magawa. Ang restaurant kasi sa loob ng sabungan, ang tanging naiwang pinagkakakitaan nila. Di hamak na mas malaki ang kita doon kaysa magtayo ng maliit na restaurant sa isang mall. Ang mga pagkain inihahanda nila doon ay triple ang laki ng bayad kumpara sa isang karaniwang kainan. May derby daw ngayon, kaya pihadong malaki ang kanilang kikitain. Nang mahango niya ang kanyang niluluto, sumilip siya sa may kainan upang tingnan kung marami ng customer. Mangilan-ngilan pa ka lang kasi nakaupo doon. Namataan niya ang kanyang tita Lolita na may kausap na isang may edad ng lalaki. Hindi niya naririnig ang pinag-uusapan ng mga ito. Pero halata nagmamakaawa ang kanyang tita dito. Napabuntong hininga siya. Sigurado siya. Isa ang mamang iyon sa pinagkakautangan ng kanyang daddy. At kaya ganoon, ang hitsura ng kanyang tita Lolita na halos maglumuhod na sa harapan niyon ay baka ginigipitan nito iyon. Tinanggal niya ang suot na apron at hairnet. Naghilamos siya. Nanibago siya sa itsura niya sa salamin.
Naka-ponytail lang siya ngayon at wala siyang makeup kagaya ng araw-araw niyang hitsura kapag pumapasok sa trabaho. Siya nang tatao sa cash register dahil magbe-break ang kahera. Bago pa siya makaupo, nakita niya. Napatingin sa kanya ang kanyang tita at ang kasama nito. Malakas ang kanyang kutob. Siya ang pinag-uusapan ng mga ito. Kumunot ang kanyang noo dahil nakatitig sa kanya ang may edad ng lalaki. Yung tipo ng tingin na parang hinuhubaran na siya nito. Agad siya nakaramdam ng pagsisisi kung bakit nag-blouse pa siya ngayon at hindi na lamang ng t-shirt na kagaya ng uniform ng mga tauhan nila sa restaurant. Muli siya nag-angat ng tingin. Nakatitig pa rin sa kanya ang matandang lalaki. Naiilang na ibinaling niya ang kanyang tingin sa may parking lot. Naagaw ng pamaradang makintab na itim na Range Rover ang kanyang atensyon. Napailing siya. Marahil ay isa na namang bigating politiko ng sabong afisyonado ang dumating. Sakay na magarang sasakyang iyon. Bumukas ang pintuan sa may gawin ng driver's side. Lumabas doon ang isang lalaking naka-shades. Driver bodyguard marahil. Hindi naman kalakihan ang katawan nito. Ngunit napakapipintog ng mga muscles ito sa braso. At hakab na hakab sa malapad itong dibdib ang suot na gray t-shirt. Nang matamaan ng sikat ng araw, ang suot ito manipis sa kwintas ay kuminang iyon. Maswerte ang binabantayan nito. Tipong kayang-kaya nito iyong pagtanggol sa isang bigwas lamang nito ng braso. Hinintay niya pagbuksan nito ang pinagka-drive nito na sigurado mayaman na sabongero. Pero dire-diretso itong pumunta sa entrance ng sabungan. Wala itong kasama. Halatang kilala ito doon. Nakita niyang iniwan pa ng may-ari ng sabungan ang ginagawa nito upang batiin lamang ang lalaking dumating. Ipinakilala pa ng may-ari ang lalaki sa kaibigan nitong sikat na congressman na taga Mindanao. Ipinilig niya ang ulo. Sabungero din marahil ang dumating na lalaki. Napailing siya. Pabata na talaga ng pabata ang mga nalululong sa sabong. Sa kanyang tingin, hindi nagkakalayo ang kanilang edad na gwapong lalaking dumating. Gwapo. Ipinilig niya ang ulo. Mali naman niya. Kunduling pala ito, kaya naka-shades. Tinapik na may-ari ng sabungan ang balikat ng lalaki. At muli itong kinamayan ng congressman. Diretso na itong pumasok sa loob. Nang tanggalin nito ang shades, napasinghap siya. Mapupungi ang mga mata nitong tila nangungusap. Kung hindi lang marahil sa bigote nito, mukha nitong anghel. Kagad itong nilapitan ng mga sexy at may sasahing promo girls na nagbebenta ng mga magazines at t-shirt. Ate Martina, kinukuha na yung Cheats Table 5. Napapitlag siya. Sa kakatunganga niya, hindi niya namalayan ang paglapit sa kanya ng serbidora. Cutie, bili ka naman ito. Alok kay Jude ng isang sexy promo girl. Sa hawak nitong magazine, ang cover na yon ay ang sabongero nag-champion ng nakaraang International Derby sa Araneta Coliseum. Nginitian niya ang babae. Naka-miniskirt ito ng puti. Nagadangkal lang yata ang haba o iksi. Maliit lang ang babae, pero napakataas ang takong ng sapatos. Kaya umabot ito sa may balikat niya. Kahit 5 talampakan at 10 pulgada ang kanyang taas. Lumapit ang 2 pang babae sa kanya. Sa kanyang tingin ay hindi na magazine ang iniaalok ng isa sa mga iyon. Dahil halos indikitan nito ang dibdib sa kanya. T-shirt lang naman na may marka na ipinopromote ng mga itong produkto. Ang pangitaas ito. Pero ginipit ang kwelyo niyon. Kaya litaw na litaw ang alindog nito. Tumikim siya. Magkano ba? Tanong niya. Sinabi ng babae. Dumukot siya sa kanyang bulsa. At bahagyan tumalikod. Humugot siya mula sa wallet ang ilang dadaanin. Keep the change. Ano yan sa babae? Nangiabot niya dito ang pera. Thanks, cutie. Sabi ng babae. Bahagya pa nitong hinaplos ang kanyang braso. Nangiabot ito sa kanya. Ang binili niyang magazine. No problem, sexy. Aniya, nasinuklaan naman ang kindat ang ngiti nito.
Kumarap-kurap ang babae na tila ba may gusto pang sabihin sa kanya. Pero iniwan na niya ang mga ito. Napapailing. Natinungo na niya ang madalas niyang tambayan na restaurant ni Tita Lolita. Doon niya hihintayin ang mga kasama niya. Papunta na daw ang kanyang kaibigan sa Makoy. Nauna siyang nakarating dahil maagang natapos ang kanyang meeting kanina. Nagkapahangin muna siya. Mamaya na niya papasyala ng mga manok niya sa nakatokang kakhaw sa kanila. Sigurado siyang nasa mabuting kalagayan ng mga manok dahil siya mismo naghatid sa mga iyon kaninang umaga. Nakita niya si Tita Lolita. Nakausap ang isang sikat at mayamang sabongero na dating konsehal sa isang barangay sa Maynila. Ang konsehal, ang matindi niyang nakalaban sa taunang derby na iyon noong nakaraang taon. Nginitian siya ng mga ito nang siya ay makita. Tumango siya at ngumiti. Umupo siya sa isang bakanting lamesa malapit sa mga ito. "Girls, asikasuhin nga niyo itong si Jude," sigaw ni Tita Lolita sa direksyon ng kusina. "Sige lang ho, tita. Okay lang ho ako," aniya, at ibinaling na ang kanyang atensyon sa hawak na magazine. Habang naghihintay nang kukuha ng kanyang order, muli siyang napalingon sa nasa kabilang lamesa nang kanyang narinig na humalakak ang kasama ni Tita Lolita. "Kung gusto mo, Lolita, bigay mo na lang siya sa akin. Tapos, wala na tayong pag-uusapang pang-utang mo. Burado ng lahat." Anito, 0. Bahagyang tumawa si Tita Lolita, ngunit halatang ninenervyos. "Huwag namang konsihal." Anito, "Baka sa susunod na buwan, makaluwag-luwag na kami. Minsan lamang ako mag-o-offer ng kanyan para lang sa isang babae. Lolita, maganda kasi." Anong konsihal? Muling tumawa si Tita Lolita. "Hindi ako nagbibiro, Lolita. Nakahanda ako magbigay kahit pa 1,000,000 para lang sa kanya. Pisingi pa lang, ulam na." Anito, napailing si Jude. Sino naman kaya ang tinutukoy ng konsihal? Sigurado siya may kakilala si Tita Lolita na magandang babae at interesado dito si konsihal. Kalat na kalat na ang pagiging babaero daw nito. Muli niyang itinuon ng atensyon sa binabasa. Nangangalahati na siya sa binabasang artikulo tungkol sa tamang pag-aalaga sa mga may halak na manok ng kanyang maramdaman. May tumayo sa kanyang tagiliran. Nilingon niya ito at nagtama ang kanilang paningin. Agad ako mabog ang kanyang dibdib. Matangkad ang babaeng nasa kanyang tabi. Marahil ay mga 3 o 4 na pulgada lang ang tangkad niya dito. Hindi naman ito singkit, pero maliliit ang mga mata nitong bumagay sa maliliit at matangos itong ilong. Napakapupula ng mga labi nito na halatang walang bahid ng lipstick. Morena ito, pero mas maganda ito kaysa sa naunang 3 nag-alok ng magazine sa kanya kanina. Bumili kaya uli siya dito ng 10 magazine, pero kanino naman niya ibibigay? Umiling siya. "Pasensya ka na, miss. Miss maganda. Nakabili na ako eh." Aniya. Kumunot ang noon nito. "Nang?" Tanong nito. Itinaas niya ang kanyang hawak na magazine. Bahagya itong sumimangot. "Order mo pagkain ang kukunin ko." Ang nitong tila. Inipinapig-tapig pa ang hawak na papel at ballpen nito. Muli siyang tumingin dito. Waitress ito. E di hamak na mas sexy at maganda ito kaysa sa mga promo girls. Para itong anghel na bumaba mula sa langit. Dito siya sa kainan ni Tito Lolita. Madalas tumambay. Pero ngayon lamang nito nakita. Bago lang marahil. "Ano masarap ngayon?" Tanong niya. Kung ito ang kanya makakasabay sa pagkain, marahil ay magiging masarap. Kahit ang solong kanin. Lahat. Anito. Na walang kang ngiti-ngiti. "Sige, bigyan mo ako ng lahat." Aniya. Tamang-tama. Kapag dumating si Makoy at ang mga katropa nito, ay kakain na lang ang mga ito. Tumaas ang kilay ng babae. "Lahat?" Ulit nito sa sinabi. "Kaya mong kainin ang lahat ng 10 ulam?" Ngumiti siya.
He was suddenly struck by inspiration. Kung sasabayan mo ba ako kindat niya dito. Pero nang lumabas ang mga katagang iyon mula sa kanyang bibig, ay agad siya nagsisisa na sabi, dahil naningkit ang mga mata ng babae. Halatang hindi naging katanggap-tanggap para dito ang kanyang biro. Sabayan mo ang mukha mo. Singhal nito. Mabilis itong pumihit at naglakad palayo. Antipatiko. Ani Martina, na ibinalibag ang pintuan ng kusina. Anong akala niya sa akin? Pwede niyang itibol? Nilingon siya ni Manang Tessie. Sinong kaaway mo? Tanong nito. Kanina lang, kakantang-kanta ka. Ngayon naman, nakakaasar Akala niya, porque marami siyang pera, pwede na siyang magyabang. Dakdak niya. Sino nga? Yung hudas doon sa labas. Gigil niyang sabi. Akala mo kung sinong gwapo. Ipinunas si Manang Tessie ang mga kamay nito sa suot na apron at iniwan ang niluluto. Tumingkayad ito sa may bintana para makita ang kainan. Si Jude lang ang nandoon Anito na parang sinasabi nito na nag-iimbento lang siya ng kwento. Jude? Sinong Jude? Tanong niya. Hindi makilala si Jude. Tanong ng matanda na para naman ito ngayon sinasabi na walang kwenta ang mga alam niya at ang pinaka-importanting bagay sa mundo ay hindi niya alam. Lumabi siya. Bakit? Sikat pa yon? Tanong pa niya. Pinaikot ni Manang ang mga mata. Halika bilis. Anito? Na ikinampay pa ang dalawang kamay. Napilitan siyang lumapit. Tumabi ito upang bigyan siya ng daan. Sumilip siya. Yung naka-gray na parang kambing. Gigil niyang tanong. Yun ang sinasabi mong Jude? Oo. Parang excited na sabi ni Manang Tessie. Pogi, no? Anito? Lumabi siya. Ano ang pogi doon? Singhal na naman niya. Hambog yan. Iiling-iling si Manang Tessie na binalikan ang niluluto. Mapagbiro lang talaga yung si Jude. Hindi mo lang nasakyan. Anito? Oo nga naman, Ate Martina. Sabat ang isang serbadora. Dati nga, nililigaw-ligawan pa nga ako na yan Pero syempre, hindi ko sinagot. Kasi imposible naman na wala siyang girlfriend. Ayoko ma-hurt. Dagdag pa nito, naniyakap ang habak nitong serving tray. Gaga, sinabi lang nun, na masarap ang kanin kapag ikaw ang si-serve. Kinilig ka na. Hindi ka naman niligawan. Sabad ang tagahugas ng pinggan. Magikik ang serbidora na hinampas ng tray ang tagahugas ng pinggan bago bumaling sa kanya. Pero, Ate Martina, mabait talaga yung si Boss Jude. Nung birthday ko nga at nagkataon, sila ay nanalo. Binalatuhan ako na pang blowout. Anito? Sumimangot siya. At ako pa ngayon ang mali. Binigyan ka lang ng pangpangsit. Mabait na. Nagtatampo na yung sabi. Muli siyang napasulyap sa kinaroroonan ng tinawag naman itong Jude. Jude pala ang kanyang pangalan. Bagay sa matamis at piliw niyang ngiti ang kanyang pangalan. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Kahit gaano pa ito kagwapo, hindi rin mababago ang katotohanan na sugarol ito. Sugarol.